Miss ka rin namin at si Henry, maluwaluwang sambit ni Vicky. Hindi rin niya napigilan ang sarili na umiyak pero agad niya ring pinahid ang luha niya. Tiyak masaya si Henry. No, kung nasaan man siya ngayon, huwag na kayong malungkot, baka mamaya multuhin tayo nun. Mahilig pa naman yung tumawag, pabirong sabi niya. Naluluhang tumawa ang dalawa habang patuloy ang pagkukwento ni Susie tungkol kina Travis at Vicky. Habang nagkukwentuhan ang mga magkakaibigan ay kausap naman ni Rosel si Travis sa kusina habang nagluluto sila ng adobong manok. Naglalaro naman sa sala si Fea. Habang kinakausap ang mga Barbie dolls na nakahilera sa couch, binibigyan niya ito ng mga pagkain kuno habang nakapamaywang sa harap ng mga iyon. Kumusta naman si Shane matapos ang mga nangyari? Tanong ni Travis. Iniisip pa rin niya ang pwedeng mangyari lalo na't may nangyari sa Ferrero. Paano iyong tungkol kay Avery? May plano ka na ba? Tanong ni Travis. Nasabi na kasi niya rito ang tungkol sa usapan nila ni Avery. Bumuga siya ng hangin at malungkot na hinarap ito. Tiningnan niya si Shane na masayang nakikipagkwentuhan kina Vicky at Susie. Hindi ko pa alam pare. Ang tanging sigurado ko lang ay gagawin ko ang lahat. Maprotektahan lamang si Shane. Bumuntong hininga rin si Travis. May isa pa tayong problema. Ano? Tanong niya habang ino-off ang kalan. Hindi ko pa napapasagot. Si Vicky bagsak ang balikat na humarap ito sa kanya. Damn, kaya mong makipag-flirt sa iba't ibang babae? You also good at romanticizing woman. Pagkatapos sa tulad ka lamang ni Vicky, titiklop? Nakangisi niyang tanong sa kaibigan. Well, I can fuck her like you do. Pero like you, tinatamaan na rin yata ako ni Cupido. Seriously, pare? Pagdating kay Vicky, tiklop ako? I don't know. Ganito talaga siguro ang pag-ibig. Tinawanan niya ito. Good luck. Good luck na lang sa'yo, pare. Hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Tinulungan siya nito sa paghain pero biglang tumunog ang cellphone nito. May importante itong lakad ngayong araw. Nagpaalam ito kay Vicky pero hindi ito pinansin ng dalaga. Sa halip ay nakita niya itong umirap sa kaibigan niya na hindi rin naman siya pinapansin ni Shane. Nang ayain niya itong kumain na ayaw ko sa maitim na pagkain, mataray na sabi nito. Napangiwi siya at tiningnan ang adobo na niluto niya. Maitim ka ba? Tanong niya niluto niyang kaharap niya. Agent Travis, mabuti at nandito ka. Na may kailangan kang malaman, sabi ni Agent Lapos nang makasalubong niya ito papasok ng departamento nila. Hito ang kopya ng DNA test ng autopsy ni Gwen Salazar at negative, hindi siya ang bangkay na ipina-autopsy natin. Kinabahan si Travis, ibig sabihin buhay pa si Gwen? Shit, mas lalo nating dapat bantayan sina Shane at Rosel. Hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari at ang mga binabalak nila. Kailangan nating maging alerto. Sumang-ayon ang mga ito sa sinabi niya. Nagpaalam siya sa mga ito para ipaalam kay Rosel ang totoo, ngunit sa kanyang pagmamaniho pabalik ng magsaysay ay bigla na lamang siyang hinarang ng dalawang puting van. Pinagbabaril ang kotse niya. Hindi siya nakatawag ng backup agad at sinubukan niyang makipagtagisan ng putok sa mga ito. May tama na siya sa balikat at kaliwang hita niya. Ano? Agent Travis, sumuko ka na. Sigaw ni Lucas sa kabilang van. Hindi pa pinapanganak ang papatay sa akin, Lucas. Sigaw niya at saka muling nagpaputok dito. Ngunit nawalan siya ng bala at may dumating pang mga kasama nito. Hinawakan siya ng mga tauhan ni Lucas. Sinuntok siya nito ng sinuntok sa muka, katawan, dibdib at saka siya pilit na pinaluluhod habang nakasambunot sa buhok niya ang dalawang lalaking kasama nito. Nagtatawanan pa ang dalawa. Ngayon, pagbabayaran mo lahat ng mga ginawa mo sa akin, Travis. Dahil sa iyo, kaya ako natanggalan sa serbisyo. Ikaw ang may dahilan, pati sarili kong pamilya ay nawala sa akin. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng nawalan. Ginisihan siya nito at may inalabas na litrato sa bulsa nito. Ipinaharap niya iyon sa kanya. Huwag mong idadamay si Vicky rito, Lucas. Sigaw niya habang dumadaloy ang dugo sa bibig niya. Nakinig ka ba noon sa pakiusap ko sa iyo, Travis? Hindi ako gago at lalong hindi ako tanga. Isakay ninyo sa van ang gagong iyan at hanapin ninyo ang babaeng ito. Dalhin ninyo sa akin para makapag-reunion sila bago natin sila patayin. Humahalakak na utos nito sa mga kasama. Masusunod, boss, sabi naman ng isa. Maganda pa naman, pwede bang sa amin na lamang siya, bossing? Hirit pa ng isa. Mga hayop kayo, sigaw niya sa mga ito pero binalingan siya ni Lucas at inundayan muli ng suntok sa sikmura niya.
Manahimik ka, bulyaw ni Lucas sa mukha niya at muling sinuntok sa may panga. Wala siyang kalaban-laban habang pinagsusuntok ng mga ito. Hinang-hina na siya at wala na siyang lakas. Dinala siya ng mga ito sa isang bodega at saka doon nilagyan ng posas sa kamay at paa. Sinipa pa siya ng tauhan nito bago siya iwan doon. Si Vicky, anong gagawin niya para iligtas si Vicky? Palakad-lakad si Rosel sa sala at hindi malaman ang kanyang gagawin. Anumang oras ay batid niyang tatawag si Avery para sa sinabi nito sa kanya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik si Travis. Hindi niya ito makontak marahil may inaasikaso itong misyon. Alas 8 na ng umaga araw ng linggo. Naisipan ni Shane na magtungo sila ng simbahan dahil may importante raw na ipagpapasalamat mula noon. Mga nagdaang araw ay paiba-iba ang mood nito. Minsan sobrang sungit at kung minsan naman nasa mood ito, gusto tuloy niyang isipin na baka buntis si Shane. Pero ano nga bang alam niya sa pagbubuntis ng mga babae, o baka may dalaw lamang ito kaya nagsusungit. Naalala tuloy niya si Philomena kay Shane kapag may dalaw iyon ay sobrang sungit. Kunting-kunti na lang mapatay na siya nito noon sa talim ng mga mata kung makatingin sa kanya. Nakabihis na siya at nakahanda na. Hinihintay na lamang niya ang pagbaba ni Shane. Fea, Susie at Vicky, kasama pa rin nila ang mga ito dahil mas mabuti na iyon para masiguro ang kaligtasan ng mga ito, lalo na't hindi pa nahuhuli si Avery at nangako siya kay Travis na hindi niya pababayaan si Vicky. Magkahawak kamay sina Shane at Fea at parehong nakasuot ng red dress ang dalawa para tuloy mag-ina ang mga ito. Si Susie naman nagmukhang lalaki sa forma nito. Nakalong sleeve ito ng sky blue at slacks, samantalang si Vicky ay nakasuot ng dress din pero simple lamang. Tama nga si Travis, sobrang conservative ni Vicky sa sarili. Napailing tuloy siya, mukha ngang yatang mahihirapan ang kaibigan niya na mapasagot ang dalaga. Daddy, kumapit si Fea sa kamay niya habang nakahawak ang isang kamay ni Fea kay Shane. Let's go, masayang sabi niya habang nakangiti sa kanyang anak. Magkakasama silang sumakay sa kotse niya, pero habang paalis sila ay may isang pusang itim na tumalon sa hood ng kotse. Biglang kinabog ng malakas ang puso niya. Oh my, bulalas ni Susie. Hindi ba malas yun? Palatak nito, naniniwala naman kayo sa mga ganun? Hello, mga pamahiin lang yan. Segunda naman ni Vicky. Tama si Vicky girl. Nilingon ni Shane si Susie. Relax ka lang, hindi naman tayo pababayaan ni God. Tama po si Tita Shane, hindi tayo pababayaan ni God. Siya po kaya ang savior natin, di ba Daddy? And also Mommy, she is always protecting us po. Also Teacher Henry, kaya hindi po tayo dapat mag-worry. Natutuwa siya sa sinasabing iyon ng anak niya. Yes, and also nandito kaya ako. Kinindatan niya ito at tumingin muli sa dinaraanan nila. Nakasunod naman sa kanila ang convoy nila kasama ang mga bodyguards at mga agents na kaibigan ni Travis. Nang matapos ang misa ay minabuti ni Shane na magpaalam kay Rosel. Noong una ay hindi ito pumayag dahil baka raw may mangyaring masama sa kanya. Pero sa huli ay napapayag din niya ito dahil kasama niya si Vicky. Inihatid sila ng mga bodyguards sa isang psychologist. Minabuti niyang magpa-check up para makasigurado siya at sa kanya susurprisahin si Rosel. Kinabahan siya habang nasa loob sila ng hospital room. Vicky, paano kung hindi pala ako buntis? Kinakabahang tanong niya sa kaibigan. Hay, ano ka ba? Wala pa ngang resulta? Ang nega-nega mo na. Kasi naman, biglang tumunog ang cellphone ni Rosel sa bag niya. May tumatawag na unregistered number. Hindi niya iyon pinapansin. Nakalimutan niyang ibalik dito ang cellphone nito dahil sa pagmamadali ni na kanina ni Vicky. Mrs. Sebastian, saad ni Doktora Ann sa kanya. Agad siyang lumapit. Kailangan mo nang mag-pregnancy test. Ito ang test kit. Inabot nito iyon sa kanya kasama ang maliit na plastic cup. Sinamahan siya ni Vicky sa comfort room. Nanginginig ang kamay niya habang hinihintay ang resulta ng PT niya. Naglulundag si Vicky nang makita nito ang dalawang guhit doon. Sa sobrang tuwa nito ay niyakap pa siya. Sa wakas, may maliit ng barangay, ang Bataan. Natatawang saad nito. Luka-luka ka. Muli nilang kinausap ang doktor at ipinaliwanag nito ang dapat niyang gawin. 7 days na pala siyang buntis, kaya pala inis na inis siya kay Rosel. Hinawakan ni Vicky ang puso niyang manipis bago sila lumabas ng hospital. Sino kayang magiging kamukha niya? Excited ako.
Sus, kung sinagot mo na sana si Travis makakagawa na kayo ng baby ninyo. Nakangising saad niya na ikinalaki ng mga mata nito. Hay nako, ikakamatay ko kapag mapangasawa ko ang manyak na yun. Isa pa, napakadelikado ng trabaho niya. Baka ako ang aatakihin sa nervous niya. Pero alam mo, gusto ko na siyang sagutin kaso nangako ako sa sarili ko na hindi ako mag-aasawa ng taong may katungkulan sa batas. Alam mo naman iyong mangyari sa papa ko, isa pa rin siyang agent at namatay siya habang isinasagawa ang misyon niya kaya maagang nawala ng asawa si mama. Maaga kaming naulila. Hay nako, nagdradrama ka na naman. Ako naiiyak na sambit nito. Hinakbayan niya si Vicky, tahan na. Pero malay mo ba, iba ang kapalaran mo sa kapalaran ni Tita Hilda. Tinawanan siya nito, halika na nga, umuwi na tayo. Mabuti pa nga sang-ayon niya pero hindi pa sila nakakasakay ng kotse ay bigla siyang may naalala. Wala nga pala sa katawan niya ang sling bag niya pero bitbit niya ang cellphone ni Rosel. Ako na ang kukuha, presenta ni Vicky. Baka nasa comfort room yun. Sige, hihintayin kita rito, sabi niya at hinahatid ng tingin ang kaibigan. Habang nasa labas siya ay biglang tumunog ang cellphone ni Rosel. Isang text ang natanggap niya, binasa niya iyon. From 63917, nasaan ka na Rosel? Baka nakakalimutan mo na ang usapan natin. Hindi mo naman siguro gugustuhin na mapahamak si Shane. Naghihintay ako Rosel dito sa lumang apartment ng Ferrero. Ayaw ko nang pinaghihintay ako Bigla siyang kinabahan, sino ang tatagpuin ni Rosel at sa lumang apartment. Hindi kaya tsaka agad siyang pumara ng taxi habang busy ang mga bodyguards nila sa pagmamasid sa paligid. Umiyak si Vicky nang makauwi sa mansyon ng mga Sebastian. Anong nangyari? Bakit hindi ninyo kasama si Shane? Nag-alalang tanong ni Rosel. Hindi ko alam, umalis siya at sinundan namin siya. Kaso bigla na lang kaming hinarang ng mga lalaki na nakasakay sa footing van. Mabuti at walang nangyari sa amin pero si Shane, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Hinanap niya ang cellphone niya at sa bulsa ng suot niyang slacks pero wala iyon. Nasapo niya ang noo niya. Ipinahawak nga pala niya iyon kay Shane. Hindi kaya hindi kaya pinuntahan nito sa Avery at saka kasalanan niya ito. Rosel, saan ka pupunta? Habol ni Susie sa nagmamadaling si Rosel. Hahanapin ko si Shane. Pasakay na si Rosel sa kotse niya nang dumating ang mga agent na kaibigan ni Travis. Hinarap niya ang mga ito. Nandito ba si Agent Travis? Ilang araw na siyang hindi nagre-reports sa opisina. Wala rin siya sa bahay niya. Nag-alala na kami baka may masamang nangyari sa kanya. Balita ng mga ito. Nilingon niya si Vicky na nagulat sa narinig. Pero wala siya rito. Umalis siya sa opisina at sinabing ipapaalam sa iyo na buhay pa si Gwen. At sa simula noon, hindi na siya bumalik. Mag-ingat kayo rito, lalong-lalo na si Shane. Sabi ng isang agent, wala si Shane. Nawawala rin si Shane. At kasalanan ko. Napasambunot siya sa buhok niya. Hindi niya alam ang gagawin niya at kung ano ang uunahin niya. Sumama ka sa amin sa opisina, Agent Lapos. Maiwan kayo rito ni Agent Trinidad para magbantay. Binalingan niya si Fea at niyakap niya ng mahigpit. Dito ka muna, sweetie. Hahanapin ni Daddy ang tita Shane mo. Vicky at Susie, kayo na muna ang bahala rito. Ipapangako kong hahanapin namin sina Travis at Shane. Ano man ang mangyari, buong tatag niyang sabi bago sumama sa boss nilang si Travis na nagpakilala bilang si Agent Yuan. Bumaba si Shane sa lugar na sinasabi sa message na natanggap niya. Walang katao-tao ang paligid at abandonado ang lugar. Ito ang apartment na luma na ilang dekada na ang tanda. Pumanhik siya sa unang palapag habang nangangatog ang mga tuhod niya.